Minsan, hindi na natin nakikita ano yung mga bagay-bagay. Nakita natin, wala. Kulang. Hindi natin nakita yung kahalagahan. How can I be thankful doon sa aking situation? Kailangan pa ba ako magpasalamat in spite of this? Hindi lang pala dapat tayo magpasalamat sa mga bagay na magaganda na dumarating sa atin. Trusting God. Lord, bahala ka na. Na-prove mo na sa akin. When meron akong hyperthyroid, na-prove na ni Lord yung kapangyarihan niya sa akin, inalis niya yon, yung cancer na yon. Ito pa kaya? Ang gusto ng Lord, hindi lang naman tayo hingi ng hingi. Ang gusto ni Lord, marunong tayo magpasalamat sa Kanya. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Paskong Pasko na. Dito na tayo, papasok na tayo ng December. No? Ito yung huling Sunday natin ng November. So, I hope marami na tayong natutunan from our series of sermon. At kanina habang nakikinig ako doon sa exhortation ni Dindin, no? Yung nire-reflect ko yung taong grateful sa Lord. Yung taong mapagpasalamat sa Panginoon na sa lahat na biyaya na binigay sa Kanya ay hindi mahirap magbalik loob para sa Kanya. No? So, yun nagre-reflect sa akin habang nakikinig ako sa exhortation ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. At muli kami tinipon nyo para pag-aralan ng iyong salita, kinig ng iyong mensahe. Nalain ko, Panginoon, na kayo ang makita nila at kayo ang marinig nila. Yung mensahe mo ang marinig nila, Panginoon, sa umagang ito. Ano man yung aming matututunan sa pag-aaral, nawa, Panginoon, ay ito'y maging lifestyle namin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo sa akin na makapagbahagi ng iyong mensahe sa umaga ito. Dalahin ko ang karunungan na nagmumula sa iyo. I pray for your anointing spirit be upon me as I speak your word this morning. Puring ka, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen. So this morning is our last sermon sa ating team, The Overflowing Heart of Gratitude. Wow, overflowing. Ibig sabihin, nag-uumapaw, no? Yung puso natin sa pagpapasalamat sa Panginoon. So the whole month of November, pinag-usapan natin, we talk about the gratitude of Thanksgiving or Thanksgiving. And I hope you've learned to be grateful for all the things, maliit man o malaki, na natanggap natin sa ating Panginoon at sa ating mga kaibigan or mahal sa buhay. And last Sunday, si Pastor Arnold, yung sermon niya was about gratitude and thanksgiving in times of trials. Wow. Parang napakahirap yun no? As I was listening to him, parang feeling ko pinaparinggan ako ni Pastor Arnold. Dahil last week, Don and I went to our doctor, nagpa-check up kami, at nakita sa results ng ultrasounds ko at saka laboratory na meron akong perfect ako Perfect yung aking laboratory at saka ultrasound. Perfect ako kasi meron akong stone sa gallbladder. Check. Nakita rin sa ultrasound, meron akong enlarged prostate. Mga lalaki, alam nyo yun. Yung prostate na yan. At ito, nawindang ako dito. Ang liver ko ay medyo matigas na raw. Parang pinakuluan na siguro. No? Matindi yung pananakot sa akin ng doktor ko. So almost the whole week, last week, I was feeling discouraged. Hindi lang halata, hindi ko lang pinahalata sa inyo. And a little worried. Iniisip ko kagad, pag kinuha ko ni Lord, siguro matagal-tagal pa, wala pa naman papalit sa akin ngayon. No? I was feeling discouraged, worried,
One of my weaknesses is that sometimes I get easily discouraged. Isa sa aking kahinaan ay madali ako ma-discourage. Nag-overthink ako. Maliit na bagay, sa isip ko, lumalaki na lumalaki. No? Kung ano-ano ang iniisip ko. But then, I was reminded of our series of sermon about gratitude and thanksgiving. Nung araw na yon na nagpa-check up kami ni Tita Donna, after ng check up namin, naramdaman ko yung discouragement, yung takot. Ay after that, mag-grocery pa kami. So, paglabas namin sa ospital, iba na yung timpla ng mood ko. Sabi ni Tita Donna, bigyan mo ng 20 pesos yung guard. Bakit ko bibigyan? Trabaho niya yan. So parang medyo may banggaan kami kagad, may class kami kagad eh. Eh mag-grocery siya. So after ng hospital, pumunta kami sa grocery. Tumambay ako sa kotse. Akyat ka na doon. Dito lang ako sa kotse. Nag-ante ako. Nag-reflect ako. Ang dami pumapasok ng mga negative thoughts sa akin habang si Mrs. ay nandun nag-grocery. So, makyat ako din almost that whole week. Kung napansin niyo, kung pupunta kayo dito sa office, medyo ibang timpla ko, yung mood ko. Parang mainitin ulo ko, no? But then I was reminded of our series of sermon about gratitude and thanksgiving. Kaya yung sermon ni Pastor Arnold, in real talk, totoo yun. No? Paano ka magpapasalamat sa Panginoon? Kung meron kang bato sa gallbladder, kung meron kang prostate enlarged, kung meron yung atay mo ay may fatty liver, matigas na, parang real talk, as a pastor, parang mahirap din eh. Kaya while I was listening kay Pastor Arnold, sabi ko, buti na lang hindi ito napunta sa akin. Yung topic na to. Kung hindi, magkukunwari ako. Kasi mahirap. That's true. No? But I was reminded of our series of sermon that I should not only be thankful when things are going well, but also in times of trials. So it's my choice. Mananatili ba itong depression ko? For whole week. Mainit ang ulo ko eh. Dahil sa pananakot sa akin ng doktor. How can I be thankful doon sa aking situation? And as I struggled with the results of my laboratory and ultrasound, I realized that being grateful in times of trial is not easy. Hindi madali mapagpasalamat sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan natin. To be thankful in the midst of challenges is hard, but we need to choose gratitude over negativity or experience joy and peace even in the midst of trials. So yung reflection ko after that week, sabi ko, choice ko to eh. Choice ko. Mananatili ba yung depression na nararanasan ko? Or isurrender ko kay Lord? So being grateful is our choice. Today, as we end our theme for the month of November, we will learn why gratitude matters and how to cultivate lifestyle of gratitude. Bakit mahalaga yung mapagpasalamat, thankful, grateful, at paano natin ito i-cultivate, palakasin, or gawin nating lifestyle yung gratitude sa buhay natin. Na kahit anong sitwasyon na ating nararanasan,
nandun sa puso natin yung pusong mapagpasalamat. So why gratitude matters? Because gratitude changes our focus from scarcity to God's abundance. From problem to solutions, aligning our heart with His will. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo wala akong magagawa. So gratitude changes our focus. Kung hindi tayo marunong magpasalamat, ang ating parating iniisip yung mga negatibong bagay. Doon na lang ako magpupokus. Nag-overthink ako, kailan ako kunin ni Lord? Ganito na yung sitwasyon ko. Yung gastos ko sa medicines ngayon, pag umaga, ilang tablitas iniinom ko sa gabi, ilang tablitas, ang laki na ng gastos ko ngayon sa gamot. Kailangan pa ba ako magpasalamat in spite of this? No? That is why gratitude matters. Bakit mahalaga? Na in spite of ano yung kalagayan mo, ano yung sitwasyon mo sa buhay, nakakapagpasalamat ka pa rin. Sabi sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, and His love endures forever. Give thanks to the Lord, for He is good. Kung short-sighted tayo, tinitignan natin, nearsighted tayo, titignan natin, paano naging good si Lord? Ang dami ko palang karamdaman. No? But that's what the Bible says. Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. In spite na meron akong ganung mga findings, mabuti ang Diyos. Mahal ako ni Lord. So gratitude or being grateful must be a lifestyle and not just when we want or when things are going well with us. Yung pagiging mapagpasalamat dapat sa isang mananampalataya, ito yung magiging lifestyle natin. Hindi yung magiging pasalamat ka lang pag meron kang nag-birthday ka, maraming handa, no? Nag-payout ka, nasali ka sa tupad. Hindi lang pala dapat tayo magpasalamat sa mga bagay na mamagaganda na dumarating sa atin. But even when things are not doing well or going well with us, yun yung dapat natin matutunan maging lifestyle sa buhay natin. So what are some additional biblical principles? Kasi sabi ko additional dahil we've been to a series of sermons, no? Pang-apat na ito actually. So ano pa yung additional biblical principles and reasons we can learn as we end this theme, overflowing heart of gratitude? Ano pa yung karagdagan na dapat natin matutunan? Reasons to be grateful. Number 1, dapat maunawaan natin, ang being grateful is a divine mandate. Anong ibig sabihin ng mandate? Ito yung utos ng Panginoon na tayo dapat ay maging mapagpasalamat. 1 Thessalonians 5:18, sabi diyan, give thanks in all circumstances, for this is good, God's will for you in Christ Jesus. In all circumstances, that's including for having an enlarged prostate, stone in gallbladder, fatty liver, kasama po yun. Sabi ng Lord, give thanks. So anuman yung nararanasan mo sa buhay ngayon, maaari nandito ka ngayon pero inaalala mong walang sasaingin mamaya pag-uwi ko. Maaari iniisip mo, nako, examination na next week. Kailangan ko ng pambayad ng tuition. Saan kaya kukunin ni mama o ni papa yung pambabayad ko? So meron kang worries habang ikaw nandito. But sabi ni Lord, give thanks in all circumstances. Hindi tayo dapat nagpapasalamat
Kung meron lamang, even in scarcity, ano yung word kanina? Scarcity. Ibig sabihin, even doon sa mga times na may kakulangan sa atin, dapat meron tayong pusong mapagpasalamat. Because gratitude is an act of obedience and trust. Acknowledging God's sovereignty, believers need to practice intentional thankfulness or gratefulness even in hardship. Hindi ko to sinasabi sa inyo because I'm a pastor. Naranasan ko rin. Yung mga pinagdadaanan nyo, nagpapagdaanan ko rin. But the Bible says, even to myself, I have to be thankful to God in all circumstances of my life. Why? Because it's a mandate. Siya mismo, magpasalamat kayo sa lahat na pagkakataon. So it's a divine mandate. And being grateful in whatever situation you have sa buhay, it shows that you are obeying, trusting God. Lord, bahala ka na. I will take the advice of the doctor. I will take some herbal. I'll change my lifestyle. Ngayon, ayaw ko na kumain sa gabi. Pero kagabi, napilitan ako eh. Kasi bumaba sugar ko. May pinuntahan akong party, pero hindi ako kumain doon. So, dinala ko, tinake out ko na lang. Pag uwi ko sa bahay, kumain ako. But during itong mga nagdaang week, as much as possible, ayaw ko na kumain sa gabi. Dahil ito yung makakatulong sa akin. No? So I have to change my lifestyle. Kailangan ko mag-walking. I have to discipline myself. And I have to be thankful to God. Not only when things are going well, or going well, but even in trials. Kailangan ako mapagpasalamat sa Panginoon dahil yan ang utos sa akin at sa inyo. Number one reason, it is a mandate, divine mandate, utos sa atin. Number two, it deepens our relationship with God. Pag ikaw ay nagiging mapagpasalamat, nagiging intimate yung relationship mo. Nung na-realize ko, nasabi ko, Lord, ayoko manatili itong depression na nararamdaman ko. Para akong anak na lumalapit sa tatay. Tulungan mo ako. So it deepens your relationship. Sabi ko, Lord, thank you. Nagkaroon ako ng opportunity, nagkaroon ako ng time na makapagpa-check up. Otherwise, habang pinoprolong ko yung pagpapacheck up, lumalala yung aking health condition. So I thank Lord, nagkaroon ako ng chance. So it deepens our relationship with God pag tayo ay grateful sa Panginoon. Thanksgiving as an act of worship. Yung pagpapasalamat is an act of worship sa Panginoon. Sabi sa Psalms 100 verse 4, enter His presence with thanksgiving. So, gratitude draws us closer to God, transforming our prayer from request to adoration. Yung pagiging mapagpasalamat, lalang lumalapit sa atin sa Panginoon, nababago yung ating panalangin, yung style of prayer. Ano ba yung style of prayer natin? Lord, bigyan mo ako nito, bigyan mo ako, kailangan ko to. But instead of request, Lord, thank you. May kulang sa akin ngayon, pero thank you. Dahil alam ko, makapangyarihang Diyos ka, ipoprovide mo pa rin yung kailangan ko. Gratitude draws us closer to God, transforming our prayer from request to adoration. Ang gusto ng Lord, hindi lang naman tayo hingi ng hingi. Ang gusto ni Lord, marunong tayo magpasalamat sa Kanya. Pangalawa, it deepens our relationship with God, guarding us against compliancy. Ito yung nagiging aware tayo
Na minsan parang, okay na lang. No? Okay na itong, kung naging compliance ka na lang. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 18 to 10 to 18, kung titignan natin, it warns against forgetting the Lord and remind us to remember God's provision. Yung mga Israelites, minsan nakakalimot sila sa Panginoon. Kaya itong Deuteronomy chapter 8, it talks about reminding them to remember God's provision. Reklamo kayo na reklamo, even dun sa mga mana na binigay ni Lord. Hindi nyo naalala. No? Yung pinuprovide ni Lord sa inyo. So how can we guard ourselves from compliance? Paano natin mababantayan yung ating sarili? We can begin our prayers with thanksgiving and not just petition. Dapat umpisa natin, Lord, thank you for everything. Thank you sa good health. Thank you sa mga biyaya na binibigay mo. Thank you sa buhay na binigay mo. Sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, and let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Do not be anxious. Yung week na yun, I was so anxious about my health. But when I started praying to God, Lord, may reason ka kung bakit binibigay mo sa akin ito. And I trust you. Na-prove mo na sa akin. When meron akong hyperthyroid, na-prove na ni Lord yung kapangyarihan niya sa akin, inalis niya yon, yung cancer na yon. Ito pa kaya, hindi mo kaya, Lord, tanggalin or pagalingin ako dito. Kung hindi man niya ako pagalingin, it is His will. And after then, I prayed, naramdaman ko yung peace from God. Pero during that week, grabe yun, to be honest with you, si Donna makapag-witness, even sila Ana, si Steven, alam nila yung mood ko. Aga-aga higa na ako, tulog na ako agad. So when we are grateful to God, it deepens our relationship with Him. Di ba? Pag meron kang kaibigan, at parati kang binibigyan, at lagi kang nagpapasalamat, lalo nagiging intimate ang relationship niyo. Pero kung may kaibigan ka, binuburaot ka parati, at hindi pa nagpapasalamat, di ba? Darating at darating yung time, mananawa ka. Bahala ka na sa buhay mo. Sasabihin mo yon. That's why, being grateful, it deepens our relationship with God and even with others. Number 3, reasons to be grateful. It strengthens our relationship with others. How? By encouraging one another. Nagpapatatag sa ating relasyon sa ating kapwa. Colossians chapter 3, verse 15-17. And let the peace of Christ roll in your heart, to which indeed you were called in the one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teach and admonish one another in all wisdom, and with gratitude in your heart, sing psalms, hymns, and spiritual songs to God. And verse 17 it says, and whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Give thanks to God the Father through Him. Kita natin yan. Be thankful with gratitude. Give thanks. Si Apostle Paul, makulit, kagaya ni Pastor. Paulit-ulit. Just to give emphasis. So,
By encouraging one another, we can strengthen our relationship with others. Thankfulness fosters unity and combats negativity. Pangalawa, makita natin, modeling Christ love. Yung ating pagiging grateful, it models yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 5, verse 19-20, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs, sings music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Speak to one another with gratitude. Verbally affirms other the impact sa buhay mo. Minsan nahihiya tayo magpasalamat. Di ba? Magpapasalamat ka na lang, nakahihiya ka pa. Mas lalo nakakahiya yung hindi ka nagpapasalamat. Number 4, reasons to be grateful. It is a testimony of our faith. Pinapakita nito, pinapatutuhanan nito yung ating pananampalataya sa Panginoon. Because gratitude in trials shows our faith in others. Yung pagiging mapapagpasalamat sa gitna ng mga pagsubok, pinapakita nito yung katatagan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Eh kung hindi ko binago, hindi ako nag-decide, it's my choice to be grateful to God in spite of this result. Wala akong magandang testimony sa inyo ngayon. Hindi ko kayo makukonvince to trust and put your trust in the Lord as well. Sabi sa James chapter 1 verse 2, for consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ibig sabihin ng many kinds, marami talaga tayong pagsubok, hindi lang isa ang ating mararanasan. Kung hindi samot-saring pagsubok. Because the testing of your faith produces perseverance. Yung pagiging matatag at mapagpasalamat ay nagpapakita ito, nagpapatutuo ito ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, it focus on eternal perspective. Hindi lang tayo nakatuon sa mga bagay na material, kung hindi yung merong eternal na pananaw. No? 2 Corinthians 4:15-18, all this in your benefits, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary. For what is unseen is eternal. No? Nakapokus tayo. Mahirap kung ang focus lang natin ay parang bagay yung eternal na buhay natin ay nandito lang sa mundo. Para bang hindi na tayo mawawala dito. Pinaghahandaan natin lahat na bagay yung pamumuhay natin dito sa mundo na temporary lamang. Ang sinasabi ni Apostle Paul, dapat fix your eyes on what is unseen. Yung mga bagay na hindi nakikita dahil yung ating pagtira dito sa mundo ay panandalian lang. When you're grateful for what you have, you'll find more reasons to be thankful. Di ba? Kung ikaw ay nagpapasalamat kung anong meron ka, you will find more reasons to be thankful. What are some practical steps to cultivate gratitude? Number 1, daily thanksgiving prayer. Paggising mo pa lang, Lord, thank you. Start each day naming specific blessings and even trials. Yan ay isang paraan para yung maging lifestyle natin yung pagiging grateful. Daily thanksgiving prayer. Ito yung mga suggestion ko. Pangalawa, make a gratitude journal. Ewan ko kung sumusulat kayo ng mga pagpapasalamat. Alam ko yung mga youth, meron silang journal.
At sinusulat nila isa-isa. But I suggest even just 3 things. Lord, salamat sa 3 bagay na ito ngayong umaga. Na blessing galing sa iyo. And pangatlo, serve others. Gratitude will result generosity. Yun yung magbubunga ng pagiging generous yung taong naglilingkod sa kanyang kapwa. Kahapon, nag-award kami ng livelihood. 76, I think. No? Si Brother Rico at saka si Sister Christine nakakuan dito. Nakatanggap ng blessings. Beneficiary sila. And the whole day, kami ni Father Joel, busy. From awarding, umuwi ako ng bahay para sunduin si Donna para pumunta kami doon sa kaibigan namin na policewoman na yung kanyang anak ay pinabinyagan at nag-birthday, first birthday. So invited kami ni Donna. Pauwi ako, na-aksidente. Sinagi yung aking sasakyan. And I spent siguro mga 4 hours doon. Hindi rin naayos. Pumunta kami doon sa traffic sector. Hindi rin naayos. So, hindi ako nakapunta, hindi ko napuntahan si Donna. Pauwi na ako, naisip ko, puntahan ko yung kaibigan ko na yung anak niya nag-birthday. So kami ni Steven, pumunta kami ron. Kumain lang sandali. Pagkatapos kain, lipat naman doon sa isang event, yung pamangkin ko, yung anak niya, no? na nakapasa sa nursing, nag-blow out, lipat na naman kami, kain kami doon. Hindi ko na nasama si Donna. And then, kinagabihan, kita na naman kami ni Father Joel, punta na naman sa McDo, kasi yung isang kaibigan namin na pastor ay nag-60 years old, in-invite kami. Sabi namin ni Father Joel, 9:30 uwi na tayo. Talagang pumipikit ng kanyang mata. Sabi ko, ako rin, hindi pa tapos sermon ko. Kaya hindi na namin inantay yung kain, mabuti na lang pina-take out sa amin. Drain na drain kami, yung physically. But there is joy in our heart. No? Sabi nga namin, siya, kahapon 3 speaks ang ginawa niya. Nung nag-uusap kami, sabi ko, grabe, nakakapagod pero masaya. Masaya. Serving others. Gratitude will result generosity. No? And last is join corporate worship. Hindi ko alam how you feel during worship time dito sa church. No? Madalas sa praise and worship umiiyak ako. Kasi nag-worship ako kay Lord. So by joining corporate worship, kaya wag tayong tatamarin pumunta sa church. Masaya naman na ikaw lang mag-worship ka with God, no? Mag-isa ka, nagjo-journal ka, nagde-devotion ka. Pero mas masaya pagkasama mo mga kapatiran na nag-worship kay Lord. So huwag kayong tatamarin pumunta sa church. Anong conclusion natin ito? A life transformed by gratitude must be seen in our lifestyle. Ang buhay na binago ng pagiging mapagpasalamat ay makikita sa kanyang buhay, yung style ng buhay na. Paano siya namumuhay. Makikita mo yun eh. Yung tao na mapagpasalamat, makikita mo sa buhay niya yan. Dahil nagiging style na ng buhay niya yan. Gratitude is not merely a polite gesture or magiging mabait. It is a foundational practice that changes how we engage with life. Hindi lang yung pagiging mabait kasi ikaw mapagpasalamat. No? Kung hindi ito'y pinapractice natin. For a person whose life has been transformed by gratitude, the changes are both internal and external. Makita natin yan sa kanyang panlabas na aura, sa kanyang pamumuhay. Inwardly, makikita mo rin yan.
yung taong binago dahil sa pagiging mapagpasalamat. Externally, it turns our focus from what is lacking to what is meaningful. Minsan, hindi na natin nakikita ano yung mga bagay-bagay, nakita natin wala, kulang. Hindi natin nakita yung kahalagahan. Bakit ba? Bakit ang nagkukulang? Ano bang meaning? Ano bang sinasabi ni Lord? In strengthening our relationship as gratitude encourages and appreciation for others. So makita natin, pag ikaw ay nagiging grateful, yung values mo sa buhay na babago rin. Yeah? This practice become a lifestyle, even hardship. The transformed person learns to appreciate God, what God has given him, even in hard times. And he keeps hoping to the Lord. In short, gratitude does not eliminate struggles. Ibig sabihin, pag ikaw mapagpasalamat, hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Hindi ka na magkakaroon ng fatty liver. Hindi ka na magkakaroon ng kung ano-ano mga sakit, enlarged prostate. Hindi yun ang ibig sabihin. It does not eliminate struggles, but it changes his perspective, turning survival into successful and isolation into connection. Yung week na yan, yung binago ko lang yung perspective ko. Lord, ayaw ko manatili sa akin itong nararamdaman ko na negative. Parang hindi na ako gagaling. Di ba? It's my choice. So yung being grateful, it is our choice. Nasa sayo yan. Kung ikaw ay magiging mapagpasalamat at makita sa lifestyle mo, or mananatili kang ungrateful, hindi marunong magpasalamat. Application. Bilisan natin. Take practical steps daily to cultivate and make gratitude in lifestyle. Dapat gawin natin to, practicein natin to araw-araw. No? Number 1, daily thanksgiving prayer. Huwag natin kalimutan, every morning, pasalamat tayo sa Panginoon. Ginising tayo ni Lord. Yung iba dyan kahit nag-a-alarm na nga, hindi nagigising Di ba? Pero walang alarm, ginising ka ni Lord. Hindi ka magpasalamat. Magpasalamat ka. Yung iba dyan, hindi na talaga ginising ni Lord. Be thankful every day. Make gratitude journal. I suggest, kahit 3 bagay lang pagising mo, isulat mo, Lord, salamat sa bagay na ito. And serve others. Because gratitude will result generosity. And always join worship, corporate worship. Huwag tayong tatamarin sa pagdalo, sa gawain. Dahil mas masarap mag-worship sa Lord kasama ang kapatiran kaysa mag-isa ka lang. Hindi mo alam na nalangin ka gabi, ang amen mo sa umaga na. Ang haba ng panalangin, bakit? Nakatulog ka na pala. Di ba? Wala nagkakalabit sa'yo pag dito sa church. Kung nagpi-Facebook ka dyan, habang nagpi-preach si pastor, kakalabitin ka ng katabi mo. Di ba? So nga, hindi ka matutulog, hindi ka magpi-Facebook. Ito yung mga group discussions na ginawa ko. Mga tanong. Ano ang natutunan mo sa mga mensahe na narinig mo patungkol sa mapagpasalamat or gratefulness? Mga D-group leader. Ito yung pwede nyo pag-usapan sa D-group nyo. Pangalawa, anong isang bagay ang gusto mong ipagpasalamat? Kanino? At bakit? Pangatlo, anong mga hakbang ang pwede mong gawin upang maging lifestyle mo ang pagiging mapagpasalamat? So yun ang pwede natin pag-usapan sa ating mga small groups. But I would like to challenge everyone. As we end our theme for this month of November about the overflowing heart of gratitude, I would like to challenge everyone. Kung meron kang natanggap either from the Lord, kung galing yan kay Lord, bago ako mag-close,
ng prayer, you bow your head and thank the Lord. Ano man yung bagay na binigay sa iyo ng Panginoon. Kung yan man ay bagay na binigay sa iyo ng kapwa mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, ka-churchmate mo, ka-day group mo, I would like to challenge you mamaya. Either tawagan mo siya, i-chat mo siya, or kung nandito siya, express your gratitude. Pasalamatan mo siya. Ito yung take home natin. No? Gawin natin kaagad-agad. Kung wala siya rito, mamaya after the service, na-remind ka, ay, si Kumari pala binigyan ako ng ulam kagabi, hindi ko napasalamatan. Ma-chat ko nga siya at mapasalamatan. Mamaya pag uwi ko, pupunta ko, papasalamatan ko siya ulit. Kung nandito siya, ka-D-group mo siya, sama mo sa ministry, or anuman, may ginawa siya sa yung mabuti, may binigay sa yung bagay, kailangan mong puntahan mamaya after the service. Yakapin mo, pasalamatan mo siya. No? Yan yung ating challenge sa bawat isa. Para maging makabuluhan yung pagtatapos natin sa ating tema ngayong buwan ng November. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat na even sa pagtatapos ng aming team for this month, meron pa rin kaming natutunan, Panginoon, na kailangan kami ay dapat maging grateful sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon, sa lahat na biyaya na binigay niyo sa amin. Hindi man kami karapat-dapat na tumanggap, pero binigyan niyo kami. Tulungan niyo rin kami, Lord, na makapagpasalamat doon sa aming mga tao na nagbigay, tumulong. Pasalamatan din natin sila. And help us, Lord, na maging lifestyle namin itong maging mapagpasalamat. Dahil ito yung gusto nyo na gawin namin bilang mga anak mo. Purihin ka, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.